Alright guys, nandito pa rin tayo kay Genesis, ang ating solar off-grid setup. So sa video ito, ay isi-share ko sa inyo yung positioning ng ating battery. No? So ang battery is karaniwan guys. So nakaposition lang siya sa baba ng setup. No? So ito siya, no? Pinaka dulo ng setup mo. Yun na yung battery. So katulad nito guys, ito ay lithium-ion phosphate na 24 volts. Naka-wall mount siya. So ang ginawa ko sa kanya is as low as possible, no? So for ano rin yan, for safety nyo na rin, kasi pag masyado namang mataas, baka biglang bumigay yung kabitan, is magkaroon pa ng hindi natin inaasahang pangyayari, no? So maganda, stay as low as possible. So kung gumagamit kayo ng ibang type ng battery like lead acid, no, yung mga 100 ampere hour na lead acid, mabibigat 'yon guys. No, parang ganito siya, oh. Kung gagamit kayo. So ito ay lithium ion phosphate na to guys. Pero ganito rin yung 100, ganito rin yung size ng lead acid na 100 Ah. Kaso mas mabigat siya. Almost twice ng bigat ng lithium-ion phosphate. So, pag ganun kabigat guys, mas maganda na lang na sa floor nyo na lang siya i-stay, no? Huwag nyo na siyang i-try i-wall mount, no? Para maiwasan natin yung aksidente. Pag mga lithium-ion phosphate setup naman guys, pwede siya. Actually, pwede itong i-wall mount guys eh. Gagawa ka lang ng bracket. Pwede siya para mas malinis tignan. Dito siya, wall mount. No? Pero ito kasi, baka power ko lang siya. So, hindi pa ako nakakaisip na i-wall mount siya. So, hanggat maaari, sa ano na lang siya, sa ground muna. Then, balik tayo dito sa ating battery, no? Positioning ng battery natin. So, ang main goal natin guys, yung mga magsisimula pa lang guys, ang main goal nyo guys is stay as close yung battery nyo sa solar charge controller tsaka sa inyong inverter. Ito yung inverter ko. Stay as close kasi yan yung connection niya lang, no? Dalawa lang, solar charge controller and inverter. So, i-minimize para ma-minimize natin yung wiring and wala tayong maging problema sa voltage drop. Ayun, sa lagay nitong ating Project Genesis, ito nga ang ginawa natin. So, after ang nasa baba, naka-wall mount yung ating LB Topsan, lithium-ion phosphate na battery. No? So, medyo malinis siyang tignan actually guys pag walang battery sa floor, no? And guys, huwag nyo kakalimutan ito, ha, no? Circuit breaker. So ang recommendation ko, sinabi ko sa inyo, to sum it up, ang recommendation ko sa positioning ng battery is stay as low as possible. Kung mabigat siya, mas maganda sa ground na lang. Or kung pwede siyang wall mount, i-wall mount nyo para malinis tignan. Pero ito guys, huwag nyo kakalimutan, kahit anong gusto yung positioning ng battery nyo, kahit ilagay nyo yan sa taas, wala namang problema kung yun na mas safe sa inyo. Kanya-kanya tayo ng kondisyon sa bahay, no? Kung anong mas fit dun sa natin. Kung anong mas fit na space dun sa bahay natin. Pero ito guys, huwag nyo kakalimutan na install. Kasi para rin ito sa inyong safety. So lahat ng pumasok na wiring sa battery, bago siya pumasok, padaanin nyo ng circuit breaker. Pag lumabas siya, bago siya pumunta sa inverter, padaanin nyo ng circuit breaker. Ayun guys, hanggang dito na lang tong video ito. Wala naman tayo masyadong problema sa positioning ng battery. Masyado siyang madaling i-decide. Karaniwan, lang siya. Sa baba lang talaga, no? Sana nakatulong tong video ito sa inyo at maraming salamat sa panonood.